Sisters, bali yung nahuli namin ni Kamister kasama si Aya sa Paingilaw ay iluluto namin na may gata, itong labong. Yan. Dahil season ng labong dito sa amin, kaya hanggat may labong eh, kailangan natin laging iulam kasi darating naman yung month na hindi na naman tayo makatikim ng labong. So dahil ang ulam lagi namin dito is labong na may sabaw, ngayon naman ay gagataan na may kasamang hipon at ilang pirasong crabs na nahuli namin. Gata. Tapos yung kumita na nakuha namin ay gataan. Adubuhin namin yun mga ka-sisters. Lampay. Ito lang yung ginagamit ko mga ka-sisters para mas mabilis ako hiwa-hiwa ng labong. Yan, pare-parehas ang yan. Isa pa. I-ano mo natin sa asin ko. Ilamas para Lagkit. tanggal yung lagkit niya.
burot na ano. Paminta. Luto na ang ating adobong pugita. Hanguin na natin. Ito. Ito na yung nakita ni Aya o na ang tawag yan? Lupog. Ng cuttlefish. Lupog sa atin. So, ayan mga kasisters, yung pinaksiw na isda. Yan, may hito na nakuha. Sarap tong hito. Huling buli-buli. Lagyan sa sabaw. So ayan mga kasisters, tapos na kaming magluto ng aming pangtanghalian ngayon at ng aming ulam ay galing sa Pinangnilawan. So ayan, yung part 1 natin ay doon yun sa panghuli kami ni Aya ng pugita gamit yung mahiwagang screen. Ayan ang mahiwagang screen. So ayan, nakaluto ako ng ano yan, adobong pugita. Tapos yung labong na gataan. May crabs hipon. Ayan, at saka yung isda. So, pray tayo. Thank you Lord sa maraming pagpapala sa buhay. Maraming salamat sa favor mo. Sa nabibigyan. Salamat sa mga pagpapala mo sa namin at ang lahat ng Jesus name. Amen.
sa iya. Adobo. Tikman ko din yung aking pinili. So, ayan mga ka-sisters, bali, nung mga nakaraang linggo, mag-second week na siguro, nagpunta ako ng doktor, nagpa-check up, dahil may na-discover akong hindi maganda sa aking breast. Breast ba ang tawag? Breast. Breast. Sa dibdib. O, ano yan? Bobs. Sa boobs. Oh. Hindi magkakain ito. Sa hindi. Kunin mo na yun, malaki. So, nagpa-check up ako mga ka-sisters at after ng 2 weeks ay hindi ko siya pinaalam sa inyo dahil medyo emotional tayo dahil sa nag-discover natin hindi maganda sa aming katawan. So, ngayon ay pinagbawalan ako na hindi talaga pwedeng kainin yung mga bawal. So, mag-a-adjust ako ng pagkain ko ngayon mga ka-sisters. At ang aking ulam lang ngayon ay yung isda. Dahil bawal sa may bukol ang pugita, puset, alamang, ayan, at saka crabs. Ayan, bali, pinipili ko na lamang yung aking pagkain ngayon. Lahat na may bula. Kahit pa paano ay medyo matagal-tagal. Dahil nung nakapa ng doktor mga ka-sister yung sa breast ko ay may bukol. Ayan, may mga viewers tayo na alam nila yung aking sitwasyon. So ngayon ko lang sasabihin sa iba kasi hindi nila alam at baka magtaka kung bakit hindi ako kakain ng mga ganitong pagkain na niluluto ko. So yung lulutuin kong pagkain, sila ang kakain 3 dahil hindi ko mabawal sa kanila. So, tapos pag marami akong nailuto, ayan, ipapasa ko sa kapatid ko. Ayan. Pagkatapos yung iba siguro ay ipipreaser lang para may another ulam na naman sila pagka umaga. So ayan, medyo ano muna tayo, silent muna tayo sa mga pagkain na bawal dahil number 1 talaga yung manok, itlog, yun. So, may mga bukol, ang suso. Ayan, suso na talaga. So, medyo ano ako ngayon, hindi gaano makikita nyo na nagtatrabaho at hanggat kaya ko lang yung tatrabahoin ko, yun ang nagagawa ko ngayon dito sa amin. Nag-adjust ako sa sa asukal. Yan, sa asukal, balikanin. Tinapay, medyo moderate lang, minimize lang ako. Tinapay. Bagamat ang aming ulam ngayon ay nakakalaway. Sarap ng adobo. Dahil ang adobo ay pang ano yun, Adobong pusit. Pusit. pang teenager basa. Marami akong adobo mga ka-sisters. Bali, bibigyan ko yung mga kapatid ko dyan. Dahil pag tumatanda na at talagang inabot tayo ng swerte sa buhay ay hindi maiwasan talaga na magkaroon ng something sa katawan. Rupong mo yan. Bali, ito ay tanghalian na namin. Pagkahuli namin kagabi ng aming mga nahuli na to galing sa Pakilaw ay nilagay ko muna sa freezer para kasi makapahinga naman tayo dahil gabi yun. Kailangan pa magkain ng pampatagal pa ng buhay. Kasi dati pag kumain talaga ako, halos bonggang-bonggang magkain, halos laging pasok lahat sa katawan, buhanga. Kahit yung mga hindi na pwede. Number 1 kong hilig talaga mga ka-sisters ay uminom ng Coke, tapos kape. Ayan, mula nung nag-vlog ako mga ka-sisters at pinadalhan tayo ng package ng puro kape. Ayan, nagkaroon ako ng addiction sa kape. So, ayan, biglang nag-ano aking katawan. Nag-react. Ito, nagkaroon na tayo ng something wrong katawan. Bawal kasi, bawal.
Hindi ko alam kung ilang buwan ako o taon ako papayat. Sabi ng viewers namin na si Doktora, kaya may viewers tayo na si Doktora. Nung nalaman niya na sinabi ko nga na may bukol ako sa suso, talagang emotional talaga ako masyado. So, ang sabi niya, aba, ay nagpaka-emotional dyan. Wala namang magagawa kung talagang magpakatulo ka emosyon. So, siguro bago ka pa mamamatay, may apo ka na. Bigla ako nabuhay. Sinabi ni Doktora. Ayan. Magandang advice yung mga ganun kasi nga, kumbaga parang hinahamon ka sa buhay na kailangan mo buhay dahil makakita ka pa ng apo. Ilang taon pa yun. Nag-asawa ka na yan. Mga agad ako. Oo, bakit ibig sabihin Ba't ako? Hindi, pag nagka-apo, ibig sabihin gusto mo mamatay na. Siguradong hindi ka Aroy! hindi magbibigay. Oh, kataba. Tinatawag Bawal naman yan sa kanya, di ba? Konti lang ma, hindi ko naman nag-ano. Bawal yung kunyan. Baka pag nagkain ng kunyan ay Kasi mga ka-sisters, pag nagkain ako ngayon ng malangsa, manok, itlog, ganyan, mga crabs at hipon, Ako na lang. yun, may masakit ang bukol ko. Kaya, ang Diyos lang nakaalam ng buhay natin mga ka-sisters. Bigla na lang ka. 99 plus. Itawa na lang natin ang ano natin. Oo, may tinito. Kalama, tapos naman. Sabi ng doktor sa akin mga ka-sisters, pa-operahan daw. So 100% di talaga ako magpapa-opera. Kasi may nangyari dito sa amin. Kabatch ko pa. Inoperahan. Hindi naman siya nagtagal. Ano na. Pagka-opera, nagka-komplikado agad pupunta sa baga. Kaya, ayun. Tigok agad. So, sabi na ano, God knows na lang, God will. If God will. God's will na lang kung hanggang saan tayo makipaglaban sa ano, katawang lupa. Hindi talaga ako pwedeng magpa-opera kasi parang yung word pa lang na opera ay parang mauna na ako sa nervyoso. Wala namang imposible. Kumbaga ay wala tayong ibang pwedeng lapitan at pwedeng asahan na kasister kundi yung miracle na lang talaga ni God sa atin. Dahil lahat naman tayo ay dumadaan pagdating sa kahinaan ng katawan natin. So, ang sabi ko lang is faith na lang natin ang makapagligtas kung hanggang kailan ang buhay natin. Yan. Sipag-sipagan na lang natin sa prayer. Ay, ako sister, hindi na lang kayong ubusin yung luto ko. Bye-bye na. Maraming salamat sa inyo mga sister sa Bye-bye. bye-bye sa amin. Shout out kay Tito Ed. Ay, oo nga pala. Naalala niya si Paborito man, Tito oy. Ed. Nakakuha kasi kami ng ano eh, pugita. May libreng ice cream ka kay Tito Ed kasi naalala mo siya sa pugita. Ninang! Charis! Hindi ganun ni kanino. Ito lang yan. Bye-bye. Parang nagbaang konti yata na ninong niya.